Good day, everyone. This is the continuation of report of Miss Reina Jane Del Rosario, Chapter 20, The Commonwealth and World War II, 1935 to 1945. So the first is government reorganization. Government reorganization. The Japanese occupation of Manila, General Masaharu Homa ordered a reorganization of the central government, creating the Central Administrative Organization. This new structure consists of six executive departments. First is Interior, second Finance, and Justice, Agriculture and Commerce, Education, Health and Public Welfare, and Public Works and Communication. So, dito daw, pagkatapos masakop ng mga Hapones ang Maynila, inutusan ni General Masaharu Homa ang pangunahing commander ng mga Hapones na ayusin muli ang sentral na pamahalaan. Ito ay pinalitan ng pangalang Central na Organisasyon ng Pamamahala na binubuo ng anim na kagawaran ng executive. So, ang pinakauna dito ay yung, sabi nga dito is yung Interior, Finance, Justice, Agriculture and Commerce, Education, Health and Public Welfare, and Public Works and Communication. Educational policy of the Japanese. To gain the sympathy of the Filipino, the Japanese military authorities declared that Japanese education policy would be based on the spiritual regeneration of the Filipinos. The propagation of Filipino culture, the propagation of the Japanese language and culture, the encouragement of vocational and elementary education, and the promotion of love of labor. So dito naman sa patakaran sa edukasyon ng mga Hapones upang makuha daw ang suporta ng mga Filipino, sinabi ng mga Hapones na ang kanilang patakaran sa edukasyon ay nakatuon sa pagpapabuti sa mga Pilipino, pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, at pagtuturo ng wikang Hapon. Nais din nilang hikayatin ang vocational at elementaryang edukasyon at ang pagmamahal sa trabaho. So the next is they ordered the opening of schools, particularly for agriculture, fisheries, medicine, and engineering. So, inutusan din nila ang pagbubukas ng paaralan para sa agrikultura, sa fisheries, medicine, and engineering. However, despite efforts to encourage attendance, many Filipino children stayed home or worked on farms, leading to school enrollment not exceeding 300,000 due to uncertainties of wartime conditions. So, dito naman, sinubukan nilang hikayatin yung mga bata na pumasok sa paaralan. Marami pa rin ang nanatili sa bahay o nagtatrabaho sa bukirin. Hindi umabot sa 300,000 ang mga nakapasok sa paaralan sa buong Pilipinas dahil sa takot at hindi tiyak sa sitwasyon dulot ng digmaan sa kanila. So the next is the Second Republic. To win the trust of the Filipinos, the Japanese authorities and Japan decided that the Philippines should be given its independence. The real intention of the Japanese was to show the Filipinos that they were better than Americans, such that in just a very short period of more than a year, they offered independence to the Filipinos. So, dito naman sa the Second Republic, para makuha daw ang mga tiwala ng mga Pilipino, nagpa siyang ibigay ng mga Hapones ang kalayaan ng mga nasa Pilipinas. So, ang tunay na layunin nila ay ipakita sa mga Pilipino na mas mahusay sila kaysa sa mga Amerikano. So, dito naman, kaya't sa loob lamang ng isang taon, inalok nila ang kalayaan sa mga Pilipino. Dahil dito, pinamunan ito ni Jose P. Laurel,
bilang Pangulo. So dito nga, a commission led by Jose P. Laurel was established to draft a constitution which was approved on September 4, 1943. Subsequently, September 25, the National Assembly elected Jose P. Laurel as the President of the Second Republic. So, noong September 4, 1943, inaprubahan ng isang kumbensyon ang konstitusyon na inihanda ng komisyon. Noong September 25 naman, inahalal ng Pambansang Assembly si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng ikalawang Republika. So the next is guerrilla warfare. The Filipinos, with very few exceptions, were anti-Japanese. Many of the soldiers who escaped the Bataan and Corregidor joined or founded guerrilla organizations. Throughout the entire Philippines, guerrilla outfits sprang like mushrooms. Patriotism was at its height. The guerrilla harassed Japanese armies units, ambushed, and killed them. So, dito naman, dito ay karamihan sa mga Pilipino ay ayaw sa mga Hapones. At maraming sundalo nakaligtas mula sa Bataan at Corregidor ang sumali o nagtatag ng mga grupo ng guerrilla. Ang mga organisasyong ito ay sumulpot sa buong Pilipinas dahil sa matinding pagmamahal sa mga sa bayan. Ang mga guerrillang mandirigma ay nagpahirap sa mga unit ng hukbong Hapones. So the next is Filipino spies and the employ of the Japanese sent reports to their guerrilla units. This in turn sent the reports to General MacArthur and Australia. Among the most famous guerrilla leaders were Governor Thomas Confessor of Iloilo, Colonel Macario Peralta of Panay, and others. So, ang mga espiyang Filipino daw na nagtatrabaho para sa mga Hapones ay nagbibigay ng impormasyon sa mga unit ng guerrilla na ipinadala naman kay, sa mga nabanggit na general, Governor Thomas Confessor of Iloilo, Colonel Macario Peralta of Panay, and the others. And the next is the government and exile. So, in February 1942, President Quezon and his party left Corregidor, traveling to Australia and then to the United States, where Quezon Reorganization, the Commonwealth Government, and Washington. The CS cabinet included General Basilio Valdez, Manuel Nieto, Joaquin Elizalde, Dr. Arthur B. Rutter, and Jaime Hernandez. So, dito naman, sinasabi dito na on February 1942, umalis si Quezon at ang kanyang grupo mula sa Corregidor. Dinala sila sa Australia at mula doon ay sumakay sila ng barko patungong San Francisco at pagkatapos ay sumakay ng tren patungong Washington. So, kasama sa kanyang gabinete sina General Basilio Valdez, kalimihan ng pambansang tanggulan, Manuel Nieto, kalihim na agrikultura at komersyon. So, due to wartime conditions, the Commonwealth government extended Quezon's presidency beyond his term. However, Quezon became a little dead on August 1, 1942, and Saranac Lake, New York, Vice President Sergio Osmeña succeeded him. So, dito naman ay si Quezon nagkasakit siya noong Agosto 1, 1944. Namatay siya sa Saranac Lake. Sa pangalawang Pangulo si Osmeña ang nag-amana sa kanya. So, the next is the return of MacArthur. In 1944, the United States began reclaiming Pacific Islands captured by the Japanese during the war. Achieving victories in several naval battles, General MacArthur decided it was time to return to the Philippines and ordered his forces to attack the Japanese, who had mostly been weakened by Filipino guerrillas.
American planes heavily bombed Manila and other locations. So, noong 1944, sinimula ng Estados Unidos ang kanilang pag-atake laban sa Japan. So, isa-isang nakuha ng mga Amerikano ang mga isla sa Pasipiko na nasakop ng mga Hapon simula nung digmaan. So, sa ilang labanan sa dagat, natalo ang hukbong pandagat ng Japan sa hukbong pandagat ng Amerika. Naramdaman ni MacArthur na panahon na para bumalik sa Pilipinas. Kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang hukbong pandagat, marine at panghimpapawid na simula na ang pag-atake sa mga Hapones sa Pilipinas. So, karamihan na ay natalo ng mga griyang Pilipino. Malakas na binumba ng mga eroplano ng Amerika ang Maynila at iba pang lugar. So the next is, on October 20, American Air and Naval Forces bombarded Japanese position in Leyte and landed Japanese positions and Leyte and landed there, making the start of the Battle for Philippine Liberation. The Japanese Navy was defeated in several encounters, and as their military weakened, MacArthur landed in Ligayan, Pangasinan on January 9, 1945. So, dito nga sinabi na bumalik si MacArthur sa Pilipinas at sinabing landed siya in Ligayan, Pangasinan on January 9, 1945. So, the next is the Commonwealth re-established. When Leyte was liberated from the Japanese, MacArthur established the Commonwealth on October 23, 1944, with Tacloban as the temporary capital. MacArthur was the military administrator, but on February 27, 1945, he turned over the reins of government to President Osmeña. And then on July 4, MacArthur proclaimed the liberation of the Philippines from the Japanese. So, dito naman ang muling pagtatag ng Commonwealth. Nang mapalaya ang Leyte mula sa mga Hapones, muling itinatag ni MacArthur ang pamahalang Commonwealth noong Oktubre 23, 1944 sa Tacloban bilang pansamantalang kabisera. Siya ang naging tagapangasiwa ng militar, ngunit noong February 27, 1945, ipinasa niya ang pamuno ng pamahalaan kay Pangulong Osmeña. Pagkatapos ng Hulyo 4, ipinahayag ni MacArthur ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga Hapones. So, next is the end of the war. After the Japanese were defeated in the Philippines, General MacArthur proposed to take the war to Japan. Hundreds of bombers known as super fortresses target Japanese cities including Tokyo, Nagoya, and Osaka. President Harry S. Truman and British Prime Minister Winston Churchill demanded Japan's unconditional surrender, but Japan's refused. So, dahil nga natalo ang mga Hapones sa Pilipinas, aminingkuhin ni MacArthur na dalhin ang digmaan sa mismong Japan, daang malalaking bomba na tinatawag na super fortresses ang nagbomba sa Japan, lalo na sa Tokyo, Nagoya, Osaka at pang mga lungsod sa Japan. So, dito naman, hinihingi ni Pangulong Harry S. Truman na pumalit kay Roosevelt pagkamatay nito at ni punong Ministro Winston Churchill ng England ang walang kondisyon pagsuko ng Japan. So the next is the United States then dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Faced with the threat of destruction, Japan ultimately surrendered unconditionally on September 2, 1945. Japan signed the surrender terms aboard the USS Missouri and Tokyo Bay, marking the end of the war in the Pacific. So, ayun nga, tumanggi ang Japan and sumuko. Ibinagsak ng mga Amerikano ang mga bomba at sa lungsod ng Hiroshima at Nagasaki. Dahil sa abanta ng pagkawasak, sumuko ang Japan ng walang kondisyon. On September 2, 1945, Japan signed the surrender terms aboard the USS Missouri and Tokyo Bay, marking the end of the war in the Pacific. And that's all. Thank you. My name is Ira Rasi Mendez, your reporter.